Nagkaroon pa ako ng mga period na may crisis ako, no, na gusto kong mag-suicide, ganyan. Mga ilang taong ka noon? Yung sa critical age ko, no, when I was growing up to become an early adult. Okay. Lalo na nung nahiwalay ako sa kanila. Kasi ang ano ng mother ko sa akin, ako lang sa mga anak ang merong matigas ang ulo, no. Magasang stubborn daw ako. May ugali raw ako na hindi nila gusto, no. Eh sabi ko naman, lahat naman ng mga bata may kanya-kanyang katangian yan sa pag-uugali. Oo. Pero yung gano'n na condition wherein parang feeling mo na na-reject ka, nagkaroon ba siya ng impact in terms of yung pag-aaral mo? Nag-excel ka ba sa pag-aaral mo nung time? Yun nga, no. Actually, kilala ko yung sarili ko. I have the potentials. Kaya lang hindi na-harness, ano. Walang encouragement. Nobody na hinahanap ko yung support, ano. And then by times na I'm gaining honors and acknowledgement kasi magaling ako sa arts, ano. Okay. Grade 1 pa lang ako. Ang hindi ko makalimutan yung in-exhibit yung artwork ko for the whole year. Grade 1 ako noon. And then, tuwan-tuwa ako kasi ibon yung mga drawing ko of different colors. Ano? Kilala ko pa yung teacher ko. Baka gusto niya tanong niya. No? Baka ngayon sumalangit na. Makita pa naman si Doc. Magaling siyang magaling siya sa painting. Artist talaga, no? Meron talaga siyang talent. Nung nahiwalay ako sa kanila, kinupkup ako ng lolo ko. Supposedly first honor ako and first honor ng first year and second year. Kaya lang naliligaw ako May hinahanap ako. I was searching for something na hindi ko makita, no. Nakita ko ito sa barkada, no. And then yung barkada ko, syempre wala kaming guidance. Na-involve kami sa mga troubles. Andiyan pa yung may time na mabigat yung pinapatong sa aming na sinunog daw namin yung school, ano. Pero wala akong idea na talaga may intention kami susunugin. We just entered the classroom para kumain ng preserves, ano. Okay. Kaya lang yung mga kaklase ko nagsunog ng para mabugaw yung lamok. Okay. Pero wala kami intention sunugin. So siguro way na rin yun, no, to catch attention sa parents, di ba? Kaya yung mga ibang kabataan na merong ganyan ding karanasan, nanghahanap ng attention and ang nagagawa nila is trouble. Pero Doc, yung loob, sabi mo kanina nga 53 years old ka na daw, no? Yung ganung haba ba ng panahon since you were a child to the present, what did, yung parang, how long, no, yung bang from childhood to the present na ganun ba kahabang panahon ang iyong in-spend na hanggang ngayon ba napatawad na o hindi pa napatawad? Ganun kahabang panahon ako nag-suffer, no. Nag-suffer, hindi pero ba? In any given time, pwede ako magpatawad. And then I'm willing to forget all these things. Ang You're willing to forgive, you're willing to forget. I can forget, Okay. But yung forgetfulness natin yun, yung pagiging yung pakakalimutan natin, it's just a sort of parang inire-repress mo na lang, repression of the sad experiences. But then, naging stronger ako when I got married. Okay. So your wife, naging malaking tulong sa inyo? Because of the enlightenment ng pag-aasawa, Napakalaking bagay yun na tinandaan ko, minins ko talaga yung sinabi ng pare, for whatever na dadanasin nyo, you will always be together. Yung marriage vow. Yeah. Marriage vow, Pero Tsaka, siguro, parang, ang isang tanong ko siguro dito, parang since nandoon yung sayo mo nga dinala mo. Parang mahirap yun, 53 years. Oo. May ginawa ka bang pamamaraan o initiative para maano tong bagay na to, ma-resolve? Actually, naghahanap ako ng tiyempo, mga occasions na maaaring we could sit down together and I want to cry, Yun ang mabigat, Gusto kong umiyak gusto kong mayakap ako ng mother ko kasi hindi ko na-feel talaga yung pagmamahal ng mother ko. Siguro isang yakap lang yan. Will make a lot of difference. Yung bang ma-accept naman niya na anak din ako. Dahil yun yung longing na nandun sa loob. Naku mga kaibigan, ako nga nababagba. 53 years na here is a child na talagang naglulong
ng isang yakap ng isang nanay. At talaga naman pong ito ay, sabihin natin yung situation na talagang mahirap mag-forgive. Meron po ba kayong, sabihin natin, last word sa ating mga manonood na ano po yung mga difficulties, ano po yung mga struggles nyo? Why is it so difficult for you to forgive? Ang isa ko nakikita is yung bang acceptance na mali ka. Okay, oo. And then another one, yung pride na talaga namang napakahirap ibaba. Mahirap oo. And then yung ma-acknowledge, you have to acknowledge whatever mistake that you have committed. Diba? Oo. Tanggapin mo na nagkamali ka. No? Ako, I'm willing to let go of the mistakes. Sinasabi ko rin sa mga anak ko yan. I have even tried my best to raise my own kids in a way na hindi nila makita na Ganun may favoritism ako. No? Pero I'm just a human being na hindi ko talaga mapakita yung talagang eksaktong yes. patas, Alright. May masasabi yung mga anak ko, no? Actually, ngayon nga, may sinasabi na, no? Kasi we're just human being. And doon ko na-accept na yung mother ko is just a human being. Give us time na lang na we could sit down together and accept me as a son. Kaya mga parents, ganun din, no? You tried your best na siguro pag-ukulan nyo ng pansin yung mga bata. No? The best time is right now, kung may nakakalimutan kayong responsibilidad at obligasyon. Kaya nga nandito tayo being parents. Naku, Doc, maraming salamat. Pero kung sakaling magkaroon ba ng pagkakataon, kasi sabi mo kanina, ang mother mo pala wala dito sa Philippines. So kung sakaling magkaroon pa ng pagkakataon at umuwi siya dito, at talagang mabuksan ng pagkakataon, uupuan mo ba talaga at i-forgive? Yes, very much willing. Opo. Yung father ko lang wala na kasi sumalangit na. No? Yun ang very ironic. Nung namatay yung father ko, para bang wala akong na-feel na loss. Kasi nasanay ako ng malayo ang father ko, palaging wala. So, yung attachment namin, hindi nagkaroon talaga ng magandang yung attachments. So, nako, pag-pray natin yung pagkakataon na basta nandun yung desire, Doc, sa puso mo na magkaroon ng opportunity. I believe naman ng Panginoon ay papahintulutan yan at mangyayari sa madaling panahon. Kasi sabi mo nga kanina, I think mag-18 na yung mother mo. Something like that. Kasi ako matanda na rin. Wala pa sa itsura. Kala mo kanina 52 ka lang. Daya. Bumata ng isang taon. So, Doc, thank you again. Of course, at nagpapasalamat kami at pinainlakan nyo kami. Mga kaibigan, napakalaki pong sabihin natin tulong yung ating guest ngayon, binigyan tayo ng enlightenment kung paano po talaga yung struggle ng isang tao, bakit napakahirap mag-forgive. Pero ito po susunod na segment ni Pastor Ray, pakinggan po nating mabuti. Maaring it's a struggle, maaring it's really very difficult, pero alam niyo po ba, itong pagpapatawad ay isa sa mga susi ng buhay para mapalaya tayo ng husto. Diba? So tama po yun. Kaya nang sinabi po ni Edna, napakahalaga yung pagbibigay po ng patawad. Mahirap po talagang gawin. Pero sa pagtatalakay po ni Brother Ray, alam ko po na matutugunan po yang upang ang lahat ng mga bagay na nagpapabigat po sa atin dahil hindi po tayo makapagpatawad, magkakaroon po yan ng kaliwanagan sa pamamagitan po ng salita po ng ating Panginoon. At katulad nga po ng pinag-usapan natin, tungkol po ito sa puso na napakabigat ng daladala. Pero lagi po namin sinasabi sa inyo, we always want to touch and connect with your heart. Ito po ang partner ko. Si Robert. Ako po si Edna. Let your heart talk.